Kung ako lang yung magiging hadlang para gumastos na naman ng panibagong daang milyon ng gobyerno, mas mamatamisin ko na lang, marami pa namang eleksyon eh. So, Chairman, formal kong ibinibigay sa iyo yung withdrawal of candidacy ko. 2 araw matapos makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema, dumating kanina sa Commission on Elections o COMELEC si Francis Leo Marcos at inihain ang kanyang statement of withdrawal o pag-atras sa pagtakbo bilang senador sa 2025 elections. Ayon kay Marcos, ayaw na niyang gumastos pa ang COMELEC para sa reprinting o muling pag-iimprinta ng mga balota. Pero kahit hindi pa siya umatras, kailangan pa rin mag-iimprinta muli ng COMELEC dahil sa mga naunang nakakuha ng TRO. Dagdag pa nito, ayaw na rin anya niyang makagulo sa kandidatura ni Senator Amy Marcos. Wala rin umanong kumausap sa kanya para umatras. Alam naman ni Manang na mahal ko yan eh. Ngayon, kung tanungin nyo na lang siya kung mahal niya ako o hindi. Si Leo Marcos ay diniklarang nuisance ng COMELEC o panggulo lang sa proseso ng halalan. Subalit nakakuha ng TRO kaya inilagay sa balota ang pangalan nito. Ngunit dahil umatras na siya, aalisin muli ang pangalan nito sa iimprintang balota. Ang resulta, mauurong na naman ang pag-iimprinta ng mga balota. Sa halip na bukas sana ng hapon, ayon kay Chairman George Erwin Garcia, sa Lunes na masisimulan ang printing. Paliwanag nito, kailangan naman baguhin ang kanilang database ng mga kumakandidato at maglalabas muli ng panibagong 1,667 ballot face templates. Magsisimula dapat kami tomorrow, hapon, alas 3. And so, dahil dito sa pag-withdraw niya, hihingi muli kami ng mga 2 hanggang 3 araw. Sapagkat muli namin babaguhin yung database ng COMELEC. At the same time, isi-serialize muli namin ng mga balota. Apektado o gagalaw din muli ang bilang ng mga tumatakbo sapagkat aalisin na ang numero ni Francis Leo Marcos sa balota. Nanawagan naman si Garcia sa lahat ng mga nagpaplano pang umurong sa kanilang kandidatura na magtungo na sila kaagad sa tanggapan ng COMELEC. Ito ay habang hindi pa nakapagsimulang muli sa pag-iimprinta ng balota. Paliwanag ng COMELEC, may epekto din sa pag-iimprinta ng mga balota kung magwi-withdraw ng Certificate of Candidacy o COC kung kailan malapit na magsisimula ang ballot printing. Habang may panahon pa, sapagkat sa bawat withdrawal na hindi pa kami nag-iimprenta ng balota, 2-3 araw po ang gugugulin po ng COMELEC. So sana po gawin na po kaagad natin ito. Ina-announce po namin Monday ang muling pag-iimprenta ng balota. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.